Magandang buhay! Kumusta kayo? May bago na naman tayong aralin. Ito na naman ako para ituro naman sa inyo ang mga pangkaraniwang sakit. Ano-ano nga ba ang mga pangkaraniwang sakit? Ito ay mararamdaman natin o magiging sakit natin o pamilyar tayo dito sa mga sakit na ito. Ito ang aaralin natin ngayon. Handa na ba kayo? Halika, umpisahan na natin. Aralin natin ang mga pangkaraniwang sakit at ang mga sintomas. Yung mga pangkaraniwan lang nating nagiging sakit sa pang-araw-araw or minsan ay taunan. So, hindi natin masasabi. Kaya ituturo ko sa inyo para malaman nyo ano ba yung mga sakit na ito. So, dapat ma-alarma na kayo. Ano ba ito? Ano ba dapat natin gawin? So, ituturo ko sa inyo. Ano-ano mga pangkaraniwang sakit? Ang sipon, pangkaraniwang sakit lang natin yan. Ubo, lagnat, trangkaso, sakit ng ngipin, sore throat, sakit sa ulo, pagtataki, sakit ng tiyan, lulutong, sore eyes, igdas, beke, tuberculosis, at dengue fever. Yan ang mga ituturo ko sa inyo. Una ay ang sipon. Ito ay karaniwang dulot ng virus or allergy at babago ng panahon na kung saan ang taong meron nito ay nakakaranas ng baradong ilong. Like for example, madumi na ang ating paligid, madumi ang ating bahay, maalikabok. So, nagkakaroon tayo ng sipon dahil sa allergy or sobrang bango, sobrang baho. Doon ay nag-trigger ang ating ilong. So, magkakaroon tayo ng sipon. Tutulo na ang ating sipon. Babahing na tayo. Achoo! Achoo! Kasi nga, maalikabok. Kaya dapat palagi tayong naglilinis para hindi tayo magka-sipon. Or minsan, yung iba naman ay may allergy. May allergy sa sobrang bango, sobrang baho, so sa alikabok. So, yun ay nagkakaroon ng sipon. Sunod naman ay ang ubo. Ano ba ang ubo? Ito ay sintomas ng mga sakit na maaaring konektado sa daluyan ng paghinga o baga natin or lungs at maaaring magkaiba ayon sa virus o bakterya na nagdulot nito. Isang reaksyon ng katawan upang alisin ang plema at iba pang bagay na nakakairita sa baga at mga daanan ng hangin. Kaya tayo inuubo. May bakterya ang ating lungs or ang ating baga or may virus. So, depende nga daw yun kung virus o bakterya ang pumasok. Kaya nagkakaroon tayo ng ubo. May mga phlegm. So, ang reaction nun, nilalabas natin ang mga plema. Pag umubo tayo, ay may plema. Ang sunod naman ay ang lagnat. Lagnat. Ito ay isa pa nating nararamdaman yung kondisyon na naglalarawan sa pagtaas ng o pag-init ng temperatura or temperature ng katawan natin na mataas pa sa 37 degrees Celsius or 37. So, kaya nga hindi ba ngayon pangkaraniwan na pag pumunta sa mall, kung saan man, kinukuha nila kung may lagnat kasi ito ay isang sintomas ng kung may virus, di po ba? Or kung may COVID. So, kung may lagnat, naaalarma na ang titingin na po. May lagnat po kayo. 37 na. Usually kasi 36. Yan, wala tayong lagnat. 36.5. So, 37 may sinat na tayo hanggang pataas. Yun ay lagnat na. So, mainit na tayo. So, kailangan natin na uminom na ng gamot. So, syempre, sabihin nyo na pag naramdaman nyo mainit na ang katawan nyo, sabihin nyo na kay mami, kay daddy, or sinong kasama nyo dyan sa bahay. Sunod naman ang trangkaso. Ano ang trangkaso? May pagkakaiba ang trangkaso at lagnat. Ang trangkaso, yan ay sakit na sanhi ng impeksyon na nakakaapekto sa ilong, lalamunan at baga. Ang taong apektado nito ay nakakaranas ng sipon, ubo,
lagnat, pananakit ng katawan at kasukasuan at pagsusuka. Yan, napakahirap na magkaroon ng trangkaso kasi hindi ka talaga makatayo. Masakit ang ating katawan, mainit ang ating pakiramdam, ang paghinipo natin ang ating ulo, mainit na mainit, tapos may sipon tayo at ubo ng ubo. So, yan ang isang malalang lagnat na ating mararanasan. Siyempre, kailangan na nating uminom ng gamot, magpahinga, at kung hindi nakakayanin ay pumunta sa doktor. Sakit sa ngipin. Ang sakit sa ngipin ay siyempre pananakit ng ngipin na kadalasang nagmumula sa infected tooth cavity na may infection. So, pag masakit na ating ngipin, saan tayo pupunta? Tama, sa doktor. Ngunit sa doktor ng ngipin, sa ating dentista. Patitingnan na natin ang ating ngipin kasi sobrang sakit na, minsan namamaga. So, alam ng doktor or ng dentista kung ano ang dapat gawin sa ating ngipin. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, mag-toothbrush palagi para hindi masira ang ating ngipin, para maiwasan natin ang pananakit ng ating ngipin. Kaya huwag masyado din kakain ng mga sweets, mga candies, kasi doon nagmumula ang pagsasakit ng ngipin o pagkabulok ng ating ngipin. Kumain nga kayo ng candy, ng chocolates, tapos hindi kayo nag-toothbrush. So, anong mangyayari? Magkakaroon ng tooth cavity sa ating ngipin at sasakit. Ang sore throat naman na isang uri ng sintomas o senyales na dulot ng iba pang uri ng karamdaman. May kaakibat ito na pananakit, pangangati ng lalamunan at kahirapan sa paglunok. Ang pinakamadalas na sanhi ng pamamaga ng lalamunan ay ang impeksyon ng virus. Subalit, maaari ring ito ay dahil sa bakterya. Magkaiba ang virus at bakterya. Ang virus ay talagang malala na yan. Bakterya, na-infect lang. So, yun, magkaiba yun. So, hindi po ba ang COVID din ay isang sign nito ay masakit or may sore throat. Masakit ang ating lalamunan. Yun ang isang sintomas ng COVID. So, pag masakit na ang inyong lalamunan, mabahala na kayo. So, ito ay yung hindi ka makalunok kasi namamaga ang ating throat o yung ating lalamunan. So, ano ang dapat gawin? So, magmumumog ng maligamgam na tubig at lagyan ng asin. So, magmumumog lang yan or gargle. So, yon. So, or kaya, yung Bactidol. Ang pinaka-isang effective nito na paggamot dito ay Bactidol. Pag nagmumog ng Bactidol, so yon, namamatay ang bacteria. Sunod naman ay sakit sa ulo. Ano ba ito? Ito ay minsan nararamdaman natin o yung iba nga madalas kung may migraine. Isa sa pinakapangkaraniwang sakit sa buong mundo. Ang isang tao ay makakaranas ng iba't ibang pananakit sa ulo. Maaring sa isang bahagi lamang ng ulo o ang buong ulo mismo. Minsan dito sa isang side lang, minsan dito sa kabilang side, sa left, minsan naman ay sa likod. So, ang hirap ng masakit ng ulo, di po ba? Ano ang dapat gawin? Uminom ng maraming tubig. Huwag masyado palaging iinom ng gamot kung masakit lang naman ang ulo. So, huwag tayong masyadong dependent sa gamot. So, inom lang tayo ng maraming tubig at ipahinga natin, mawawala na ang sakit ng ulo. Pero, baka naman kung sa likod naman, kung tayo ay bata pa, sa likod, baka yun naman ay dahil sa ating mata. Malabo na ang mata natin, so kailangan pumunta na tayo ng doktor. Kasi baka kaya sumasakit palagi yung likuran natin ay malabo na ang inyong paningin. So, sabihin niyo na kay mami, kay daddy, so kasama niyo sa bahay, bakit sumasakit ang ulo niyo. So,
huwag niyo ipagwawalang bahala kung palaging sumasakit ang ating ulo. Sunod naman ay ang pagtatae. Alam niyo na ito, isang laganap na kondisyon kung saan ang dumi ay basa at hindi buo. Ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng madalas na pagdumi. For example, 3 beses o mahigit pa na pumupunta tayo ng CR. Pananakit ng tiyan, panghihina, at dehydration. Madidehydrate tayo pag palagi tayong nagsi-CR. So sabihin nyo rin sa inyong mga kasama dyan sa bahay kung palagi kayong dumudumi or sa isang araw ay madalas na kayo. So wag nyo ipagwalang bahala ito. So kung kayo ay nagtatae, palaging uminom ng maraming tubig upang tayo ay hindi ma-dehydrate. Ito ay sanhi ng baka may nakain kayong hindi na maganda or panis na. Kaya dapat sa pagkain ay magiging careful kayo kung ano-ano yung kinakain nyo. Kasi ito ay nagdudulot ng pagtatae. Or may kinain kayo na hindi tayo sanay dun sa pagkain na yon. So, pwede din tayong magtae dito. So, iba naman yung sakit sa tiyan. Ang karaniwang sakit din yan, yung sakit sa tiyan. Pinakakaraniwan na sakit na maaring maranasan ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa kahit anong kondisyon sa tiyan na nakakapagdulot ng pagkasira sa function nito. Gaya na lamang sa digestion, pagdumi, at pagproseso ng mga kinain. So, masakit ng tiyan, syempre, kailangan pumunta tayo ng CR. So, yun pala, nagtatai tayo. So, sakit sa tiyan, pwedeng hindi naman tayo nagtatai. So, sabihin natin, bakit kaya sumasakit ang aking tiyan? So, sabihin ninyo, hindi naman kayo nagdumudumi. So, may ibang problema sa ating tiyan kung sumasakit ang ating tiyan. Tandaan nyo yan, ha? Susunod naman ay bulutong. Ang karaniwang tawag dito ay chickenpox. Isang sakit na nanggagaling sa impeksyon dulot ng virus na varicella zoster. Ang mga pantal ay namumula at magkakaroon ng likido at maaari itong tumagal ng hanggang 10 araw. May likido, di ba yung parang may mga paso, may mga tubig, bulutong yon. So, pag nakikita nyo may mga pula-pula na kayo, tapos may mga tubig, yung mga nasa katawan nyo, sabihin nyo na sa kasama ninyo sa bahay. Tandaan, ito ay nakakahawa, kaya dapat sabihin nyo na agad sa kasama nyo sa bahay na bakit may pula-pula kayo at may mga tubig-tubig. Yon ang bulutong or chickenpox. Sunod naman ay ang pag namumula ang ating mata. Hindi naman pag namumula ang ating mata, may sore eyes na tayo. Karaniwang sintomas nito ang nakikita sa mga mata ay ang pamumula, pamamaga, pananakit, pagluluha, at pagmumuta. Maging ang pagkakaroon ng makati o mahapdi na pakiramdam. Nagkaroon na ba kayo nito? Pangkaraniwan lang din to. At nakakahawa din ito. Kaya kung nakita nyo na namumula na ang mata ninyo, tapos makati, mahapdi, tapos nagluluha, tapos nagmumuta kayo, so ibig sabihin nun ay may sore eyes. Kailangan na nating gamutin ito. Lalagyan natin ng eye drops or pumunta ng doktor kung malala na. Or pag may nakita kayong may ganong tao, lalayo na kayo kasi nakakahawa po ito kung may sore eyes. Sunod naman ay tigdas or measles. Iba ito sa bulutong ha. Ang tigdas naman ay isang nakakahawang sakit na dulot ng virus na sumisira ng respiratory tract. Ano yung respiratory tract? Yung sa baga natin, no? Ang taong meron nito ay nagkakaroon ng mapupulang pantal sa balat na karaniwang kumakalat mula sa mukha patungo sa natitirang bahagi ng katawan. So pababa ito, may mga pantal-pantal na maliliit na marami. Iba naman yung kagat ng lamok. Nakagat tayo ng mga insekto, iba yon. So yun ay madami, kumakalat yun.
at yun ay nakakasikip ng paghinga dahil naapektuhan ang respiratory tract natin. So, ang ibig sabihin ay kailangan nating pumunta ng doktor para mabigyan ng lunas ano ba dapat nating inuming gamot. Sunod ay beke. Beke, ito din ay nakakahawa ha. Isang lubhang nakakahawang sakit na sanhi ng virus. Sa sakit na ito, ang bandang tenga at panga ay lumolobo o namamaga. So, pag lumalaki na ito yung sa ilalim ng tenga, sa gawing tenga, at masakit na masakit, kayo ay may beke. So, ito ay nakakahawa. Kaya dapat ay magpa-doktor na at uminom na tayo ng gamot. Sunod naman ay tuberculosis or TB. Sakit sa baga na kung saan ang tao ay nakakaranas ng pangmatagalang pang-ubo na may bahid na dugo sa plema, lagnat, pagpapawis sa gabi at pangangayayat or pumapayat yung taong may ganitong sakit. Usually, ang sakit na to, nagkakaroon ng lagnat sa gabi, tas ubo ng ubo, may plema, saka yun nga, nagpapawis at pumapayat. Tumatagal ito ng 6 na buwan or minsan ay taunan kung hindi maaagapan. Kaya kinakailangan pumunta na rin ng doktor para hindi na rin mahawa ang buong pamilya o makahawa sa labas. Ito ay nagkakaroon ng panghihina ng katawan. Kaya dapat ay alamin natin kung ano ang tuberculosis or ang TB dahil ito ay nakakahawang sakit. Ang panghuli naman ay ang dengue fever. Ang dengue fever, alam natin ito, no? Isang sakit na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok. Kaya hindi ba ayaw nating makagat ng lamok o ayaw tayong pakagatan ni nanay, ni tatay ng lamok kasi baka ito ay may dalang dengue or may dalang sakit, may virus na sakit ang lamok. Hindi natin alam yung mga lamok na kumakagat sa atin ay may virus, maita-transfer sa ating katawan. Kaya dapat ay panatilihin nating malinis ang ating paligid. Huwag tayong mag-i-stay ng tubig sa mga paso-paso, yung mga lalagyan, tapos nagkakaroon ng mga kiti-kiti at magiging lamok na pwede tayong kagatin at kung may dalang dengue. Ito ay nakamamatay, mga anak. So, dapat ay mag-ingat tayo. Yan ang mga pangkaraniwang sakit na ating dapat malaman. Panuruin niyo ulit tong video na ito para mas lubos ninyong maunawaan at matandaan kung ano ang itinuro ko. Araling mabuti ha! Sige, hanggang sa muli. Paalam!